umpisa pa lang daw, maingay na talaga si Roque pero hindi naman daw sumisikot sa ilang pagdinig at hindi isinumite ang mga hininging dokumento ng Quadcom. Nang tanungin kung ano ang stand niya sa asylum request, sabi ni Barbers na kailangang malaman ano ang binanggit na basehan ni Roque sa naturang request at kung may iba pang bansa na humihingi siya ng asylum. Nais daw muna niyang malaman ito mula sa ating embassies dahil wala ng political persecution. Wala namang political persecution kay Attorney Roque. Your reaction to this, attorney? Talagang kailangan siya mag-aral mabuti. Dahil yung ginagawa ng Quad Committee laban kay dating Presidente Pangulo Duterte, kay VP Sara, sa kay Kong Kulong, kay Atty. Mans, at sa akin, ay malinaw na political persecution. Natural, tatanggin nila yan. At mabuti na lang, hindi naman Quad Committee magdedesisyon. Dahil kung Quad Committee, wala namang mangyari dyan, walang katarungan. Pero, bihasa naman ng mga taga-Netherlands sa pag-assess ng ebidensya kung mayroong political persecution at alam mo na, kasama na sa ebidensya ko yung transcript ng 3 beses na ako'y nagpakita dyan sa Quad Committee at yung mga proceedings na nangyari matapos na ako'y nawala na sa mga committee hearing. At yung mga transcript na yun, magpapatunay na talagang malinaw na malinaw, pinupulbos nila ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Yun ang tinatawag na political persecution. So, tuloy-tuloy yung sinasabi niyong political persecution against the Duterte? Ang pakiusap ko nga, huwag siya titigil magsalita kasi ako nagsasalita siya, dumadaan yung ebidensya ko ng political persecution. Oh, for yourself? Yes, kaya patuloy ka lang is Barber magsalita dahil sasabihin ko lang, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Pero sir, for the Duterte camp, apart from you, do you believe that the family or the former president and even the vice president is continuously being persecuted by the administration? Yung ginawa nila, kinidnap nila, pinadala rito na hindi pa nga rin ni-request ng ICC, binuluntor na nila, malinaw na malinaw yan. Tinatanggal nila lahat ng kalaban nila sa Marcos Forever. Yes. Okay. Sir, meron po kayong, we would like to confirm, tinawag niyo po bang buffoons ang mga congressmen? Buffoon? Tapos, tinawag niyo po ba sila? Sila buffoons. Ulitin ko, buffoons sila. Oo. So, sagot ni Barbers dito, anong sabi niya? Baboy? Buffoons. Akala ko kasi siya yung sinasabi niya. Ganyan daw magsalita ang taong desperado na, naiipit na, ayaw na isumite ni Roque ang mga dokumentong hinihingi ng Quadcom dahil mabibisto raw, nasangkot siya sa Pogo at abogado siya ng mga Chinese syndicate, nasangkot sa mga illegal na gawain. Kung wala raw kinalaman sa mga ito si Roque, bakit daw ito nagtatago? Ang dami raw kuda. Ang contempt at detention order ng Kamara laban kay Roque ay epektibo lang ngayong 19th Congress. Your reaction? Your Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, may panahon sa lahat. Is Barber, hindi palagi na ikaw may immunity against lighter. Pag natapos ng termino mo, sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, hindi taatasan. Yung sinabi niyo na baboy, baboy. Ba, hindi lang niya naintindihan ng buffoon kasi kulang yung appreciation niya sa vocabulary. Sir, ayun po, meron pa rin po ba kayong request to still visit? Yes, I still have a pending request which has to be endorsed by Nicholas Hoffman. Ano po ang magiging basis para maka-visit po kayo? Well, hindi kasi ako maka-visit as a potential counsel na walang consent ni Nicholas Hoffman. So is there still a chance that you will be part of the legal team? I do not know. Only the President can answer that question. Dahil ako naninindigan, tanging si dating Presidente Duterte lamang makakapili ng kanyang mga abogado. Wala na iba. Okay. Attorney Roque, wala na po ba kayo doon sa Terapol? Umalis na kayo doon? Well, wala po ako ngayon sa Terapol. No? Inaantay ko na lang yung pangalawang interview. At matagal naman yung proseso na matagal na interview. Sabi nga nila, minimum 6 weeks wait ang interview ng second. Pero ang importante yung paghahain ng asylum at hindi naman yung approval. Dahil approval will only give me permanent residence and citizenship. So dun sa unang interview nyo, ano yung mga tinanong sa inyo? Confidential po ang proceeding, so I cannot tell you. But I can tell you I submitted documents as high as case to prove political persecution. Okay. I submitted documents as high as case. So hindi mo na roommate yung Afghani na sinasabi mo? Wala na, linipat na siya actually.
linipat siya, and I miss him. Wala na akong roommate nung linipat siya, hindi na ako nagkaroon ng So sinasabi niyo ngayon na talagang babalik na lang kayo on your second interview. Kasi yung second interview naman is, well, marami kong pinangakuan doon na tutulungan. So, I will honor my word naman. Kasi nakakabag na ang dami-dami doon na hindi alam ang gagawin sa kanilang first interview. So, nangako naman ako sa target sa system. So, ibig ko sabihin yung mga asylum seekers doon na tutulungan niyo? Marami ako tinutulungan ngayon, asylum seekers, kasi they have no idea what to expect sa interview. At yung first interview naman is preliminary interview lang to indicate kung bakit ano yung dahilan mo na ikaw kumuha ng asylum. I'm sorry, who are you? Joe Felco from the Filipino Correspondent. I see, oo. So yun, doon po sa tinutulungan niyo, alam ba ito ng IND na you are going to help them as a counsel, as a lawyer? No, I'm just helping them because I'm a human rights defender, no? So I'm always explaining what their rights are as asylum seekers. Dahil karamihan naman doon hindi talaga nakakaintindi ng salita ng either English or na mabuti sa English na nag-Google Translate pa kami. Is this like a prelude to what a possible job here Well, in The Hague or let's the just say Netherlands? that people of my background na matagal nang gumagalaw sa larangan ng international law ng contract, palaging merong pangangailangan ng iba't ibang klaseng tao. Yes, that could be a possible employment that I could find here, no? Attorney, dun sa rules kasi, normally, na habang pending yung iyong application for asylum, dapat nandun ka sa COA facilities. Ano yung sinabi sa'yo ng IND with regards to the rules na you are allowed to go outside the facilities? Well, hindi po. Allowed po kaming gumalaw while during the facility hanggang first interview. After the first interview, you indicate kung kinakailangan mo ng housing o hindi. And I have indicated naman na hindi ko kailangan ng housing. And they have asked for the name of the family that I will stay with. I've given them all these details. So yung pagka hinanap ka, doon ka hanapin sa family in case that you... All the communication is addressed to that family. Saka, hindi po kami pwede mag-abscond because we have surrendered all our travel documents. Including my passport, including my driver's license. So hanggang Zaylan ka na lang hindi makakapunta sa lahat ng Well, I don't think it's prohibited. Kaya lang, pag tinawag ka at hindi ka dumating, mawawala yung slot mo for the second interview, and that's the most important interview. How many interviews will there be? 2. Okay. After that, pwede nang Then mabigyan. they decide. They decide. And then, After how depending long, on the sir? decision, you have judicial review. How long will that take? Matagal. They're saying minimum 6 weeks ang second interview. Okay. Pero sa more like longer than 6 weeks. Paano mo mag-settle ng mabilis yan, attorney? At sabi, okay, pwede mag-stay dito. Ano naman yung plan C option? I'll get there when I get there. Okay? Thank you, sir. Thank you. Just a question ng tungkol sa ay mag-open. Ayan. Kung sakaling ma-hear yung argument ng jurisdictional argument ni file ng Attorney Kaufman, ibig sabihin mo nun, hindi na matutuloy yung confirmation of charges. Of course, dahil kung wala ng jurisdiction, wala ng basihan para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. So, it's a make or break pala kung sakaling ma-hear ka agad yun? Yes, and I have no doubts it will be granted kasi nagkaroon na ng initial decision ng ICC sa Burundi case na sa Burundi pinagpatuloy ang preliminary investigation kasi nasimulan siya within the 1-year period after withdrawal. Dito sa atin, sa second year na bago humingi ng permiso para sa preliminary investigation. Okay. Sige po. Thank you. Pero, attorney, you are nakikita kay Mr. Kaufman regarding the strategies inatanong ko kayo. Oo. Right now, hindi. Nung initial, yes. Pero umalis siya, tapos kahapon lang siya bumalik from Israel. Sabi niya kasi kahapon, may finishing touches na lang daw yung formation of the Legal team. We also see na meron siyang kasamang counsel na babae. Meron talaga. Parang case manager yung babaeng bumisita rito, di ba? Do you have an idea kung kumpleto na yung defense? No, I have no idea. But I'm still hoping to see the President kasi si President naman talaga nag-upload kung sino yung magiging process. Sige po. Thank you, sir. Hindi ba ikaw inquirer din? Inquiry din. Ayun nga, that's what I was. Sa the Filipino Correspondent. ABS. Minsan ABS. Wait, si Rob. Asan ka na, Rob?
Huwag mo muna yan, na-proper nandito tayo sa ano. Saan? Okay. Alright. Ready, set, dito ka. Ako? 1, 2, 3, go. Sino yung Alright. na-miss kanina? Ano, go. Hindi nakapagtanong. Teka muna, sige, go. Ayan, mga kababayan, kasama natin si Spokes Harry Roque na patuloy na sumusuporta dito kay Pangulong Duterte at syempre sumusuporta sa katotohanan. Spokes, ano ang mga updates ba? Ano bang mga nangyayari ngayon dahil nauna ka dito? Well, dumating kanina si VP Sara, si Miss Hanela Avancenia at saka si Kitty. At nandun sila ngayon at magkakasama sila na nakipagpuno ngayon kay dating Presidente. So, anong may update na ba about sa, yung kasama ka sa team na Wala legal pa team? akong balita kasi hindi pa nakakausap si Presidente Duterte. Kinakailangan ko endorsement ni Hoffman para makita. Ang huli namang balita is tinanong nga ni VP Sara si Hoffman kung kailan na i-endorse ako para makapasok as a potential lawyer. Ang sagot niya is may policy nga na ang mga visitors ngayon ay mga close family members lamang. Okay, so hindi naman makaka-affect sa as an asylum seeker like you. Hindi naman makaka-affect yan. Wala pong epekto yun kasi ang importante habang ako'y aplikante, hindi ako mapapadeport sa Pilipinas. Kung sakaling makuha ng abogado, ibig sabihin, wala akong hassle na to worry about deportation. Ko yung right na natin. Pero Spokes, bilang isang counsel dito sa ICC, ano yung nakikita mo na patutunguhan nitong case ni Gerard? Wala po talaga patutunguhan ito dahil malinaw na wala nang jurisdiction ng ICC. Meron na pong decision sa Burundi case na kapag ang preliminary investigation ay nasimulan sa loob ng 1 taon matapos mag-deposit ang instrument of withdrawal, talagang po pwede magtuloy. Yun yung nangyari sa Burundi. Pero nangyari sa Pilipinas, 2nd taon na nagsimula. Kaya wala nang dahilan para magkaroon ng jurisdiction. Bukod pa dyan, yung illegality ng arrest, inadesisyonan na rin ng ICC. May isang nasasaktan po na Libyan na ganun din, irregular yung pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa lokal na hukuman at sinabi ng korte na dahil mali yung kanyang proseso kung saan nakuha yung pagkatao niya, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng hukuman. So sa akin, malino pa sa sikat ng araw ang 2 grounds, yung illegality ng arrest at saka yung lack of jurisdiction in terms of temporal time. Yung temporal kasi yung panahon na wala na talagang restriction ng ICC. So it's a matter of time. At ang aking nais dapat maisang pa na kaagad yung motion to dismiss before anything else. Although, pwede naman kasi isabayan sa provisional release, no? Pero sa provisional release, I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Ang napawalan pa lang nila na bigyan ng provisional liberty ay yung mga accused of offenses relating to administration of justice. Hindi yung mga main suspect mismo. So, ang track record ng ICC, hindi nag-grant ng provisional release sa mga akusado mismo for the core crimes na linigipis ng gobyerno. Pero siyempre, susubukan pa rin dahil 80 anyos na ang presidente. Tingin ko naman, alam natin na pag may nangyari kay presidente sa loob ng kulungan, talagang cargo de conscientia ng hukuman. So tingin ko, pag-iisipan din nila ng mabuti yung provisional release dahil hindi naman nangyari na merong 80 anyos na akusado na nasa poder nila. Yeah, Na marami pong sakit. yung motion to dismiss, let's say for example, ikaw yung lawyer ni PRRD, kailan dapat ipapile At the soonest time possible. So hindi pa napapile yan. Ang alam ko hindi pa, pero that Bakit kaya? my mind, kung ako yung nabigyan ng pagkakataon, wala naman ako pagkakataon, ako yung nagsasalita lang as a commentator, no? Yeah. Dahil I have that qualification naman as a member of the Lisbon Council, hindi ko po alam kung bakit. But, ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, bigang naging amo ko naman siya, talagang hindi niya matanggap na pinakaharap siya sa mga dayuhan. So, bago ba i-file yung motion to dismiss na yan, kailangan bang may i-gather ng mga evidence or whatever para i-present sa court? Well, alam ko, dun sa nangyari dun sa pag-aresto, pwede humingi ng presidential hearing. So, pwede talaga mag-schedule ng hearing ng korte at mag-present ng mga ebidensya, yung mga testigong naroon nung inaresto siya para i-relate na walang dokumento pinakita at saka walang request ng ICC na mag-cooperate ang Pilipinas, na walang Interpol red notice, na meron lang diffusion order. Ang diffusion order nanggaling din sa Pilipinas.
Parang hiningi ng Pilipinas sa sarili niya na tulungan kaming arestuhin ito, which is ridiculous, di ba? So, kung pwede mong i-allege na yung illegality, tapos yung pagpuprueba, magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para tanggapin mo siya. Pero yung issue ng jurisdiction, dahil nagsimula ang preliminary investigation after 2 years, that's a purely question of law. So sa akin, pwede ng desisyonan niya na wala kahit anong hearing. Purely question of law lang. Ang preliminary investigation ba na nasimulan sa pangalawang taon matapos ang instrument of withdrawal, yan ba ay tama o mali? So dapat madesisyon na yan dahil kapag sinabi ng hukuman na mali, tapos na ang boxing, uwi na si tatay dito. Yes, I hope makauwi na talaga si PRRD. No? Max, kumusta ka naman bilang asylum seeker? Kasi alam niyo mga kababayan, mga palangga, hindi biro ang pinagdaanan mo para makatakas sa kamay ng Polboronic government. So pwede mo bang i-share dito sa ating mga kababayan kung okay lang sa iyo yung pinagdaanan mo since na tinarget ka nila katulad ko? Well, gaya ng sinabi ko na talaga napaiyak ako nung ako'y pumirma ng asylum application kasi yun nagbigay ng karapatan na hindi na ako pwedeng mapabalik sa Pilipinas panandalian habang dinidinig yung aking asylum. At matagal nga yung proseso bago ma-approve yung asylum na yan. So parang nakahiga ako dahil meron na akong halayaan kumbaga, no? At kahit ano pang gawin nila hanggang hindi tapos ang asylum, hindi na nila ako magagalaw dito. At ngayon, talagang nag-aawala ako dun sa mga vloggers na tinatakot din ng contempt. No? Yung nangyari kay MJ, na kapag hindi siya mag-apologize at umamin di umano na fake news peddler siya, ipapakontempt siya, naintindihan ko yun. Kasi sino ba namang gusto na ma-aresto? Pero parang napakasama nung nangyari sa kanya. No? Para siyang ginahasa ang kanyang pagkatao at parang pinaamin na hindi siya ginahasa at nag-enjoy siya sa pag-aabuso sa kanya para lang maiwasan ang pagkakakulong. So ako, nalulungkot ako sa mga naging kapalaran ng mga kritiko na administrasyon nito. Bagamat sila'y matapang, naintindihan ko rin no, kung bakit marami sa kanila rin na nag-iisip ng mag-asylum. So ako naman, tumutulong ako at ang sinasabi ko ay ang proseso ay mahaba, pero mas mabuti naman yun kaysa papayagan nila yung board committee, ang tribunal na yan na talagang isalawlain ang kanilang pagkatao. Kaya ako umalis dahil ayaw kong salawlain nilang pagkatao ko dahil wala silang karapatan na binigyan. Pero Spokes, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, yung mga yung kumakausap sa'yo, yung sitwasyon mo, anong Well, sa totoo lang po, tumataba na naman ako kasi lahat sila nagbibigay ng pagkain. Maraming salamat po. Hindi na ako gumagastos sa pagkain. Lahat sila nag-o-offer din na tuluyan, no? At yun na nga, yung isang pamilya in the process of being visited, kung pwede nga yung kanyang tahanan na maging tirahan natin, no? So, napakainit naman pagpagtanggap nila, bagamat nag-ingat din kami. So, pasensya na po kasi yung kulto ng Joma Season at ang CPA ay naririto rin sa Netherlands. Baka nandyan sa paligid. So, I'm sure nandyan din po sila sa mga paligid. Paano mo pinaprotektahan yung sarili mo, Spokes? Meron ka bang bodyguard? Wala. Ang bodyguard ko si Maharlika. Ang dragon lady ang aking bodyguard. Bodyguard. Oo, diba? Yeah, well, I'm here. We're here to support you and syempre ang PRRD. At kaya ka naman nandito dahil kay PRRD. Kaya tayo nandito dahil kay PRRD. That's para sa Pilipinas na rin, no? Kasi mali itong nangyayari na dayuhan ang gusto mag-usga kay Presidente sa mga di umanong paglabag sa ating batas no, sa Pilipinas. Mga tagal na tayong malaya, dapat hindi nangyari. Yeah. Okay? Yes, so yun na lang muna. Gusto mo niya magtanong? Ikaw naman ang aking tatanong. Diba? Akala ko pala niya mag-interview. Ikaw naman, Mother Dragon, kamusta naman ang tingin mo sa ang reaksyon ng mga Pilipino dito sa Europa, no, dito sa pag-aresto kay Tatay Ligo? Oh, well, nakikita naman natin talaga itong mga kanina, may nakausap tayo talaga from New York, from Ireland, talagang, di ba? Ayan sila, una natin. So talagang dumadayo para ipakita ang support na kay Pangulong Duterte. Again, they spend their own money, yung time nila. So, meaning, yung puso nila na pagmamahal sa bayan at support kay PRRD, unconditional talaga. Wala talaga nag-utos sa kanila. Parang katulad namin, na wala nag-udyo, kundi nararamdaman na lang namin ng tumitibok-tibok ang puso. Ito yung friend ko dito na talagang nung binabiyahe pa na si PRRD, kinukulit niya na ako na mag-travel dito. So, mararamdaman mo talaga na
organic or genuine yung pag-ibig para sa bayan at para kay PRRD. At ano naman ang advice mo sa mga Pilipino na gustong pumunta rito para pasilayan man lang si Presidente, pero hindi mangyayari yun, no? Kasi talagang Family. stricto, family na nakakakita. Walang advice ko sa kanila, pwede pa rin sila pumunta. Imbes na mamasyal sila sa Pilipinas, kasi mas sad to say, nakakatakot magbakasyon sa Pilipinas right now dahil bumabalik yung mga tanimbala. Eh, you guys are welcome here para magsama-sama tayo dito at para maipakita lang natin yung ating suporta. Although hindi talaga makikita si PRRD dahil family lang so far. So yung being here is already a historic na feeling na wow, I've been there, di ba? After 5 years, 10 years, kung ano man ang mangyari sa mga buhay natin, may kukwento natin sa ating mga anak, mga pamilya na pumunta ako dyan. Nakita ko yung mga kababayan, naramdaman ko yung feeling, yung emotion bilang isang sumusuporta sa bayan at of course kay former President Duterte. So, gano'ng ka-importante na pupunta sila dito mismo? No? Kasi marami na talagang ang galing pa ng biyahe, galing Canada, galing Norway. Gano'ng ka-importante na miski hindi tayo nakikita ni Pangulo na nagtitikon-tikon dito, eh naririto pa rin sila. So, napaka-importante, yung may kakayahan lang. Di ba? Kasi hindi naman din ganun mura, yun ang magbiyahe dito. Lagi nga ako nanawagan noon na yung hindi pa ako nakarating dito sa lahat po ng may mga kakayahan. Pag dumalaw kayo para maipakita natin yung presensya natin. Although, yun nga, hindi talaga natin makikita si PRRD dahil hindi naman tayo kasama sa family. So, yung presensya natin, napaka-importante yun na maipamalas natin. Ganun naman when you support someone, pag umiibig ka, di ba? Sabi nga nila, tatahakin ang lahat, maabot ka lamang. So, pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa ating former President Duterte. At gano'ng ka-importante na yung mga tao ngayon sa Pilipinas ay mag-shout out day para iparating sa administrasyon nito na mali ang kanilang ginawa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi nila, wala naman nangyayari Hindi naman daw nagpi-people power at hindi na mauulit daw ang 1986. Ano tingin mo? Well, napaka-importante na mag-speak up day ang lahat. At nakita naman natin na talagang, I may say, multi-million Filipinos all over the world na nagpakita na pinarinig yung boses nila. So, ibig sabihin, hindi lang tayong dalawa ang nagsasabi na something wrong with the Bangag administration. Ibig sabihin, mas marami ang mulat. Pero doon naman siya nagsasabi na, lumabas na kayo lahat, wala pa ng revolution. Ang peaceful revolution naman hindi nangyayari ng overnight. Diba? Pag tinignan mo yung history ng revolusyon ng iba't ibang bayan, ibang nasyon, na hindi naman nangyayari yun ng 1 day, 2 days, 3 days, or 7 days. May proseso. So, kailangan lang masustain natin yung laban natin. Yung pagpapakita natin na ayaw na natin sa cocaine addictus na presidente. Authenticated naman yan. Kaya nga, lagi ko silang challenge, no? Spokes na, kung talagang ako ay nagpapakalat dito ng kasinungalingan, which is yun ang binabato nila sa akin, and they file sila ng case against me na nag-AI ako o nag-fabricate ako ng storya. Kasi nakafile nga sila ng 4 cases defamation case sa Amerika. Bakit hindi nila ako filean dun sa particular issue ng pulboronic video? Diba? Kasi authenticated, ayaw nilang magkaharap kami ni Marcos Jr. sa korte siguro, kaya takot naman sila mag-file ng case. Well, alam mo, maraming sinabi mga NBI na AI daw yung pulboronic video na ipinakita mo. Ano bang nakasaad dyan sa authentication? Sino yan? At bakit sa kasinungalingan yung sinasabi ng mga taong gobyerno na AI daw yung pulboronic video na yun? So, folks, imagine mo, that was State of the Nation, di ba? Last year, July yun. So, nung pinalabas ko yun, nandun ka, nataranta sila at bigla silang nag-conclude na AI without really studying or ng expert. Ang expert lang nila, picture. Hindi naman ganun yung forensic investigation May dadaan kang proseso. So, definitely, yun ay kanilang pagtatanggol. Si yung NBI Director, NBI, PNP, DILG, lahat naman sila during that time, tinakot ako Nakakasuhan nila ako. Kung natatandaan ninyo, kakasuhan namin na nagpakalat ng AI video. Mag-iisang taon na. I challenge them every day. Kasuhan nyo na ako patungkol sa video na yun. Kung AI yun. Sinagot ko naman, sinagot ko nga yung 4 na kaso nila, ba't di ko sasagutin itong video na ito na sinasabi nilang AI. At hindi po ako techie, kaya definitely wala akong alam sa AI. So, hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan. So,
sila yung nagsisinungaling. Ulitin ko, kung sa tingin nila ay nagpakalat ako ng kasinungalingan or fake news or AI video, then dali nila sa proper, dali nila sa korte para doon natin kami magbakbakan kung sino nagsasabi ng katotohanan. You know what? Marami naman mga successful na na mga business people or business person na nagka-function even though gumagamit sila ng pulburon. So ako naman, during the time na sinabi sa akin, sa loob-loob ko lang yun. Pero kasi denial pa na, okay, sabi ko na ganun yung thinking niya. Pero umasa pa rin ako. Umasa din ako sa sinabi niya na sana nga kahit na gumagamit siya, gawin niya yung tama para sa Pilipinas. Umasa ako as their supporter. Kaya nga hindi ako naglabas kaagad ng ganong issue eh. Inantay ko talaga na may mag-trigger o magkaroon ng grounds para mag-speak up ako at sabihin sa totoong mga Pilipino na eto yung sinuportahan ko, addictus. Okay, ano ngayon ang masasabi mo sa mga kapwa mong mga loyalist na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kay Marcos Jr.? Well, yung mga loyalist karamihan na mga naniniwala sa kanila, sila ay nababayaran. Meron akong dokumento dyan na sila, may mga nilabas na ako. Yung mga dubyots na nababayaran talaga nila yon, bayad sila. Doon naman sa mga walang connection sa Malacanang na nagbubulag-bulagan pa rin, i-dilat niyo po ang inyong mga mata. Ito lang ang challenge sa inyo eh. Kung ako ay para lang sa pera, kung ako ay para sa posisyon, hindi na po ako nagsalita. Diba? Nandun na ako, katabi ko na First Lady. Pwede na ako magsunod-sunuran sa kanya. I can make millions of billions of money na nakawin ko sa inyo. Pero I chose to fight for what is right. Hindi kami magkikita nun. Diba? Takot lang yan. Nandun ka kaya, sir? Well, we don't know. Kasi alam mo naman yung babae yun, predated yung mga pictures. Paano naman paniniwalaan, baby? Yes, sa Pilipinas, we don't know. Pero kasi paano ka magtitiwala sa isang bangag? Sige nga. Ayan. Wala na. Sa akin po, secondary lang yung pagiging abogado ng Presidente Duterte. Sumulat mula po, sinuportahan natin ang Presidente Duterte dahil tama ang kanyang naging pamumuno sa Pilipinas. Sa panahon niya, naging mapayapa ang ating mga komunidad, musbong ang ating ekonomiya, tumaas ang ating turismo, nagkaroon ng mas mabuting kabuhayan ang mga Pilipino. No? At lalong-lalo na ngayon na nakukumpira natin sa administrasyon ni Marcos Jr. No? Na isa na tayo sa pinakamasamang ekonomiya ngayon. At tayo na ang notorious for one of the most unsafe cities. Dati pinaka-safe tayo. Ngayon, isa na tayo sa pinaka-delikadong lugar. At syempre, kulelan tayo pagdating sa turismo. So talagang isa pang hindi ko makakalimutan yung nakita ko sa unang pagkakataon yung bahay kalapati na tawag ko na tinitira ni Presidente Duterte. Dito lang ako makaniwala na ganun kaliit ang bahay ni Presidente at parang bahay kalapati kasi meron siyang circular stairways papunta sa maliit niyang kwarto which is the entirety of the second floor. Pwede pala talaga na maging Presidente na hindi nagpapalala. Kaya naman po, ganito na lang ang pagmamahal na pinapakita ng sambayan ng Pilipino. Isa lang po dun sa milyon-milyones at mamahal ni Presidente Duterte, whether or not I'm detained as counsel, secondary po yung issue na yun. Ang importante, ipakita natin, mahal natin siya dahil tama ang kanya naging pamumuno sa Yes. na yun. Ang importante, ipakita natin, mahal natin siya dahil tama ang kanya naging pamumuno sa Yes. Okay? Alright. Well, anyway, naabangan po natin ngayon ang paglabas ng pamilya kasi kakaiba ito ha. Nasabay-sabay sila. So, this is the first time na nagsabay-sabay si VP, si Ma'am Hanilet at si Kitty na bumisita. No? At meron pang ang kasama na taga-embassy si Ma'am Hanilet. No? Na parang consular visit siguro ang ginawa niya. No? So malalaman natin bakit kaya sila nagpulong bilang isang pamilya. No? Kung hindi masyadong personal. Siyempre, re-respetuhin din natin yung privacy ng pamilya ng Duterte. But I'm sure, pagkatapos ng meeting ay magsasalita, magbibigay ng update si VP at aabangan po natin yung update niya. Okay? Alright. Thank you, Palangga ng Bayan. Oo, yun na lang muna. At magbabalik kami sa aming live mula din sa The Hague, sa Netherlands. Again. Again, bangag 2, 3. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bago yan Hindi ikaw yung tagay-choir, ikaw ba yun? Hindi po. Tayo seminay tayo. Ay, seminay. Okay.